Sa likod ng mga lihim. Isang kwento ni Lucas Villanueva. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan habang nakatayo sa harap ng opisina ni Adrian Reyes. Bilang isang investigative journalist, sanay na ako sa mga ganitong sitwasyon. Ang humarap sa makapangyarihang mga tao, ang magtanong ng mga mahihirap na katanungan, ang humukay ng mga lihim na ayaw nilang mabunyag. Ngunit may kakaiba sa pangalan ni Adrian Reyes na nagpapakaba sa akin. Siguro dahil sa kwento ng kanyang pamilya, o siguro dahil sa kung paano niya ipagtanggol ang mga taong alam kong may kasalanan. O baka dahil lang sa litrato niyang nakita ko sa isang lumang magazine. Mga matang tila may tinatagong sakit. Mga labing hindi ngumingiti. Mr. Villanueva, papasok na po kayo, sabi ng assistant niyang si Carla. Pumasok ako sa opisina at agad kong naramdaman ang bigat ng hanging pumalibot sa akin. Ang kwarto ay minimalist, itim at puti. Walang kahit anong personal na gamit maliban sa iisang litrato sa desk na nakaharap sa dingding. Hindi ko makita kung sino ang nasa litrato, pero alam kong may kwento iyon. Mr. Villanueva, bati ni Adrian. Hindi man lang tumingin sa akin. Nakaharap siya sa bintana. Ang kanyang likod ay tuwid na parang estatwa. Nabasa ko ang mga artikulo mo. Mukhang determinado kang siraan ang kliyente ko. Ang boses niya ay malamig at professional. Walang emosyon. Para bang makina ang nagsasalita, hindi tao. Good morning din sa inyo, Mr. Reyes, sagot ko. Sinubukan kong maging magaan ang tono. Naupo ako sa harap ng desk niya nang walang paalam. Siraan? Naghahanap lang po ako ng katotohanan. Sa wakas ay lumingon siya sa akin. At doon ko nakita ang mga matang iyon. Mas malalim pa pala ang lungkot niya kaysa sa litrato. Parang isang lawang tahimik sa ibabaw pero may unos sa ilalim. 3 linggo nang nawawala si Robert Alvarez. Tuloy ko. Inilabas ang notebook ko. Ang huling taong nakausap niya, si Marcos de la Cruz. At ang abogado ni de la Cruz, kayo. Speculations lang ang meron kayo. Matigas niyang sagot. Wala kayong konkretong ebidensya. Kaya nga po ako nandito. Huminto ako. Pinagbasdan ang reaksyon niya. May mga tanong lang po ako tungkol sa meeting na iyon. At tungkol din po sa isang bagay. Huminga ako ng malalim. Tungkol kay Nathan Reyes. Para akong hinampas ng granada sa gitna ng tahimik na kwarto. Biglang nag-iba ang kulay ng mukha ni Adrian. Nawala ang kanyang professional na maskara at sa halip ay may bumungad na sakit. Matindi, hilaw, hindi pa gumagaling. Lumabas ka, bulong niya. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Mr. Reyes, alam ko pong masakit na paksa ito, ngunit sabi ko lumabas ka. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi perpekto. Isang tao na may sugat na hindi pa gumagaling.
hindi ako natakot. Sa aking trabaho, nasanay na akong harapin ang galit ng mga taong may itinatagong sikreto. Pero iba si Adrian. Ang galit niya ay hindi galit ng isang taong nagtatago. Ito ay galit ng isang taong nasasaktan. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Mr. Reyes, mahina kong sabi. Hindi ko alam ang buong kwento, pero naniniwala akong may koneksyon ang paggawala ng kuya ninyo sa kaso ni Mr. Alvarez. Kung tutulungan niyo ako, wala akong pakialam sa investigasyon mo. Putol niya. Sinusubukang kontrolin ang kanyang boses. Alis na. Tumango ako at naglakad papalabas. Pero sa pintuan, napahinto ako. Mr. Reyes, sabi ko. Hindi lumingon. Ang kuya ninyo, nakita ko siya. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Lumabas ako at isinara ang pinto. Pero naramdaman ko pa rin ang bigat ng katahimikan na iniwan ko sa likuran ko. Makalipas ang 3 oras, nasa isang coffee shop ako nang tumawag ang assistant ni Adrian. Gusto raw akong makausap muli ng abogado. Hindi ako nagulat. Alam kong magre-react siya sa sinabi ko tungkol sa kanyang kuya. Pagdating ko sa opisina niya, iba na ang atmosphere. Wala na ang malamig na professionalismo. Sa halip, may tensyon na sa hangin. Parang isang bagay na handang pumutok anumang oras. Sinabi mong nakita mo ang kuya ko. Direktang sabi niya. Hindi man lang ako pinaupo. Saan? Kailan? Naupo ako sa harap niya at inilabas ang notebook ko. 1 buwan ang nakalipas. Nasa Bicol ako para mag-investigate ng ibang kaso. Nakita ko siya sa isang maliit na bayan, Libon, Albay. Nagtatrabaho siya bilang karpintero. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko alam kung siya nga yun noon, pag-amin ko. Pero nang makita ko ang mga lumang litrato ninyo ng pamilya sa isang artikulo tungkol sa iskandalo, nag-match. Gusto ko sanang kumpirmahin sa inyo bago ako gumawa ng hakbang. Biglang bumagsak ang katawan ni Adrian sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang postura. Ang perpektong abogado ay naging isang kapatid na matagal nang nagluksa. Buhay siya, bulong niya. Ang boses niya ay basag na basag. Lahat ng mga taon na ito, akala ko patay na siya. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, hindi ko na nakita ang corporate lawyer na kinatatakutan ng marami. Nakita ko si Adrian, ang tao sa likod ng maskara. Mr. Reyes, mahina kong sabi. Gusto kong tulungan kayo. Ngunit, kailangan ko rin ng tulong ninyo. May koneksyon ng lahat. Ang pagkawala ng kuya ninyo, ang pagkawala ni Mr. Alvarez at si Marcus de la Cruz. Hindi ito nagkataon lang. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon, may liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na matagal nang patay. Anong kailangan mong malaman? Tanong niya. Lahat. Sagot ko. Simula sa simula. At doon nagsimula ang aming paglalakbay. Makalipas ang 2 linggo, ang
Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo ng impormasyon, panganib at mga gabing walang tulog. Tinulungan ako ni Adrian na makakuha ng access sa mga dokumento ng De La Cruz Holdings, mga kontrata, bank statements at mga sulat na nagpapakita ng mga iligal na transaksyon. Ngunit sa bawat hakbang namin, may banta na sumusunod. Adrian, may sumusunod sa atin. Bulong ko habang naglalakad kami pauwi sa aking apartment. Lumingon siya at nakita ang itim na SUV na dahan-dahang sumusunod. "Pasok tayo dito," sabi niya. Hinila ako papasok sa isang 24-hour convenience store. Nagtago kami sa likod ng isang shelf. Pinagmasdan ang SUV na dumaan ng dahan-dahan. "Ano na naman kaya ang plano ni Marcos ngayon?" tanong ko. Hinihingal. "Hindi ko alam," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Pero alam kong hindi tayo ligtas dito." Kinabukasan, nagpasya kaming lumipat sa isang safe house sa probinsya ng Quezon. Pero hindi naging madali ang pagtakas namin. Sa highway, sinalubong kami ng roadblock. 3 itim na SUV ang pumalibot sa amin. "Adrian, marami sila!" sigaw ko. "Manatili kang mababa," utos niya. Inilabas ang baril na itinago niya sa ilalim ng upuan. Nagsimula ang putukan. Hindi ko alam na marunong palang gumamit ng baril si Adrian. Habang bumabagsak ang mga bala sa paligid namin, nakita ko ang ibang bahagi niya. Isang bahagi na hindi ko pa nakikita. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang kanyang mga galaw ay tumpak. Para bang may digmaan siyang pinaglalaban na hindi ko alam. "Adrian!" sigaw ko nang biglang may tumama sa aking braso. Nasaktan ako. Matindi ang sakit. Pero mas matindi ang takot sa mga mata ni Adrian nang lumingon siya sa akin. "Kapit lang!" sigaw niya. Patuloy na nagmamaneho palayo. Matapos ang ilang oras, nakarating kami sa safe house. Isang maliit na bahay sa tabing dagat. Nakatago ito sa mga puno ng niyog. Halos walang nakakaalam. Pinatulog ako ni Adrian sa kama at maingat na nilinis ang sugat ko. "Kailangan mong magpahinga," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot. Isang tono na hindi ko pa naririnig mula sa kanya. "Adrian," mahina kong sabi. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Salamat." "Huwag kang magpasalamat. Kasalanan ko kung bakit ka nasugatan. Ikaw ang nagligtas sa akin," tugon ko. Ang aking mga mata ay taimtim na nakatingin sa kanya. "At hindi mo kasalanan ang nangyari." Tumahimik siya. Ang kanyang mga mata ay nagtatalo. Isang labanan sa pagitan ng kanyang puso at ng kanyang takot. Sa gabing yun, malakas ang ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubong ay tila nagiging musika sa katahimikan ng gabi. Nakaupo ako sa may bintana, nakatingin sa madilim na dagat. Masakit pa rin ang braso ko, pero mas matindi ang bigat sa aking dibdib. "Hindi ka makatulog?" sabi ni Adrian. Lumapit at naupo sa tabi ko. "Maraming iniisip," sagot ko. Hindi tumitingin sa kanya. "Ang kaso, ang panganib, ang kuya mo."
At huminto ako. Lumunok ako ng laway bago nagsalita. At ikaw? Napalingon siya. Ako? Tumayo ako at hinarap siya. Ang aking mga mata ay basang-basa. Hindi dahil sa ulan, kundi sa mga emosyon na pilit kong itinatago sa loob ng 2 linggo. Adrian, mahina kong sabi. Alam kong mali ako. Alam kong delikado ang lahat. Alam kong may mas mahahalagang bagay tayong dapat pagtuunan ng pansin. Ngunit, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Tumayo rin siya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumatakbo. Lucas, alam kong hindi ka naniniwala sa pag-ibig. Tuloy ko. Ang aking boses ay nanginginig. Alam ko ang nangyari sa nakaraan mo. Alam kong natatakot ka. Ngunit Adrian, ang nararamdaman ko ay totoo. Simula nung una kitang makita, may kakaiba na sa'yo. Lucas, hindi mo maintindihan. Kaya kong intindihin. Putol ko. Alam kong may takot ka. Pero hindi ko kayang maging tahimik habang nasusunog ang puso ko para sa'yo. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, gumuho ang mga pader na itinayo niya sa loob ng 8 taon. Lucas, bulong niya. Inilapit ang kanyang muka. Natatakot ako. Hindi ka nag-iisa. Sagot ko. Inilapit din ang aking muka. At doon, sa gitna ng malakas na ulan at ng mga lihim na bumabalot sa amin, nagtagpo ang aming mga labi sa isang halik na puno ng lahat ng mga salitang hindi namin masabi. Ang halik na iyon, ito ang naging sagot sa lahat ng tanong ko. Sa halik na iyon, naramdaman ko ang takot niya. Ang sakit niya, ang pag-asa niyang matagal nang patay. At sa halik na iyon, ipinangako ko sa kanya na hindi na siya mag-iisa. Makalipas ang 1 linggo, bumalik kami sa Maynila. Mas malakas na kami ngayon. Hindi lamang bilang magkaalyado sa investigasyon, kundi bilang magkasintahan. Ngunit ang aming kaligayahan ay panandalian lamang. Isang gabi, habang naghahanda kami ng ebidensya laban kay Marcos, may kumatok sa pinto ng apartment ni Adrian. Adrian, bukas! Sabi ko. Tumingin sa peephole. Ngunit sa halip na kalaban, si Ethan, ang detective at matalik kong kaibigan, ang nasa labas. Kasama niya si Carla, ang assistant ni Adrian. Ethan, anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Binuksan ang pinto. Ang sagot ni Ethan ay isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ay may bumulong mula sa likuran. Si Marcos de la Cruz, kasama ang 2 armadong lalaki. Good evening, Adrian. Nakangiting sabi ni Marcos. Matagal na tayong hindi nagkita. Marcos, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Adrian. Sinusubukang maging kalmado. Alam mo na, sagot ni Marcos. Nalaman kong may kinukuha kang ebidensya laban sa akin. At alam kong tinutulungan mo ang mamamahayag na ito. Tumingin siya sa akin. Nakakahiya, Mr. Villanueva. Akala ko ba matalik mong kaibigan si Ethan?
Lumingon ako kay Ethan. Ang aking mga mata ay puno ng pagtataksil. Ethan, paano? Lucas, patawarin mo ako. Bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay nanginginig. May hawak siya sa akin. Ang pamilya ko. Tama na ang drama. Putol ni Marcos. Adrian, ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya na mayroon ka. At si Mr. Villanueva, siya ay sasama sa akin. Huwag mo siyang gagalawin. Sigaw ni Adrian. Tumayo sa harap ko. Ngunit mas marami sila. Hindi makalaban sa Adrian. Sa pilitan akong kinuha at dinala sa isang abandonadong warehouse. Sa warehouse, nakatali ako sa isang upuan. Ang aking muka ay may mga pasa at sugat. Si Marcos ay nakatayo sa harap ko. Hawak ang isang baril. Mr. Villanueva, sabi ni Marcos. Ang kanyang boses ay malamig. Mayroon akong mga tanong para sa iyo. At umaasa akong sasagutin mo ang mga ito ng tama. Puta ka, sagot ko. Dumura ng dugo. Wala kang matatanggap sa akin. Tumawa si Marcos. Matapang, gaya ng kuya mo, Adrian. Napasinghap ako. Anong sinabi mo? Hindi mo alam, sabi ni Marcos. Lumapit. Si Nathan Reyes, ang kuya ni Adrian, ay buhay. At siya ang pangunahing testigo laban sa akin. Pero makalipas ang 8 taon, naisip ko, baka oras na upang tapusin ang lahat ng ito. Mula sa dilim, may lumabas na isang lalaki. Payat, may balbas, at pagod ang mga mata. Si Nathan Reyes. Kuya, bulong ko. Hindi makapaniwala. Lucas, hindi ako ang kuya mo, sabi ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ako ang dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Bago pa man makasagot si Nathan, pumasok si Adrian sa warehouse. May dalang baril at kasama si Ethan, na ngayon ay kumakampi na sa amin. Marcos, bitawan mo siya, sigaw ni Adrian. Ang bida ay dumating na, nakangiting sabi ni Marcos. Pero huli ka na, Adrian. Ang lahat ng ebidensya ay akin na. At ang mamamahayag mo, patay na siya. Pumutok ang baril ni Marcos. Ngunit sa halip na ako, si Nathan ang nasaktan. Tumakbo siya sa harap ko upang protektahan ako. Kuya! Sigaw ni Adrian. Tumakbo palapit. Nagsimula ang matinding paghaharap. Nagputukan ang mga baril. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa kong makawala at tumulong kay Adrian na mapabagsak si Marcos. Sa huli, nahuli si Marcos at ang kanyang mga tauhan. Ngunit si Nathan ay malubhang nasugatan. Makalipas ang 1 taon, nakahiga si Nathan sa hospital. Unti-unting gumagaling. Sa tabi niya ay sina Adrian at ako. Magkahawak ang kamay. Salamat kapatid, bulong ni Nathan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng emosyon. Sa wakas, libre na ako. Kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Bakit ka nagtago ng 8 taon?
Kasi natakot ako, sagot ni Nathan. Si Marcos ay malakas. May mga tao siya sa lahat ng dako. Kung sinabi ko sa iyo, baka pareho tayong mamatay. Mas pinili kong mawala kaysa madamay ka. Tumulo ang luha ni Adrian. Nag-aalala ako sa iyo araw-araw. Alam ko, sabi ni Nathan. Hinawakan ang kamay ni Adrian. At alam kong may nag-aalaga na sa iyo ngayon. Tumingin siya sa akin. Ingatan mo ang kapatid ko. Opo sir, nakangiti kong sagot. Hinigpitan ang hawak sa kamay ni Adrian. Ngayon, 1 taon na ang lumipas mula nang matapos ang lahat. Iniwan ni Adrian ang kanyang trabaho bilang corporate lawyer at nagtayo ng Reyes Legal Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng korupsyon. Ako naman ay nagsulat ng isang aklat tungkol sa buong pangyayari. Pinamagatan ko itong Sa Likod ng Lihim. Hindi lamang ito kwento ng krimen at korupsyon. Ito ay kwento ng pag-ibig na natagpuan ko sa gitna ng kaguluhan. Nakatayo kami ni Adrian sa tabing dagat ng Quezon, ang parehong lugar kung saan kami nagtago ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, walang panganib, walang banta. Maganda ang paglubog ng araw, sabi ko, nakasandal sa kanya. Oo, sagot niya. Hinalikan ang noo ko. Pero mas maganda kung kasama kita. Tumawa ako. Ang corny mo naman. Sino bang nagsimula ng corny dito? Biro niya. Magkahawak ang aming mga kamay. Pinapanood namin ang araw na lumubog sa karagatan. Wala nang mga lihim. Wala nang pagtatago. Tanging isang bagong simula para sa aming dalawa. Mahal kita, Adrian. Bulong ko. Mahal din kita, Lucas. Sagot niya. Higit pa sa alam mo. At sa liwanag ng paglubog ng araw, naghalikan kami. Isang halik na nangangako ng habang buhay. Nagsimulang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses humindi, buti ay di ako nakinig. Tadhana ng bumulong sa'kin, di ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko? Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maubos yun. Lalabanan ko lahat para sa'yo. Basta't nandito lang ako sa tabi mo.
sa dulo ng ating pagmamahal, hanggat sa kunin tayo na may kapal. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal, hanggat sa